naman po kayo? Kamusta na ang ating health? Kalusugan po ba ay kayamanan sa ating buhay? Okay, sige. Ano yung pinag-aaralan po natin? New Start. Si John. Wala na pong battery. Wala na pong battery yung mic. Daddy, battery. Okay, New Start. Naririnig niyo po ako sa likod? New Start. Ano po yung N? Nutrition. Exercise. Water. Sunlight. Temperance. Air. At ngayon po ay rest at trust in God. Okay, let's have a review. Nutrition. Sino pong nakakain ng 5 prutas? Wala pa rin! Health is wealth. Kailangan po natin kumain ng 5 prutas kada araw. 5 gulay. Wala din. 4 lang. Kailangan po 5. Sino pong nakainom ng food supplements? Yung food supplements ay pwede yun, may laman yun na prutas, gulay, halaman. Kung hindi kayo makakain ng talagang nilutong prutas or nilutong gulay, ay pwedeng food supplements para manatiling healthy ang ating katawan. Ang tanong, wala pa din. Malunggay, nanay. Wala pa rin. Ano nang gagawin natin sa nutrition natin? Paano tayo magiging healthy? Exercise. Sino po ang naglakad? Yan. Sino po naglakad kanina? Okay, check. Next. Sino po ang nakainom? Ilang baso ng tubig ang inyong ininom? 8 glasses. 3 lang. 5 lang. Sa lalaki, kailangan 13 pataas. Sa babae, 9. Yan. Dapat tinatansya niyo po yung baso. Kung gaano karami. Kasi hindi, kapag hindi tayo uminom ng tamang tubig, ay masisira po yung katawan natin dahil ginagamit natin. Gumagamit tayo ng katawan natin, hindi natin pinoprovide ng tubig, magkakasakit po tayo. Okay? Sunlight, sino po nagpa-araw? Ayan, may araw na. Ayun! Praise the Lord, may araw na. Ilang minuto? 5 to 30 minutes. Okay? Huwag nang lalagpas doon dahil ang kulay, maging iba ang kulay. Okay. Temperance. Sino na nakapagtimpe? Nagtimpe sa pagkain, sa kilos, sa emosyon. Ano na, nakapagtimpe po ba tayo? Or hindi? Kailangan matuto tayong magtimpe, lalo na pag ang daming pagkain, tapos tayo kain ng kain, hindi tama yun. Diba? O sino na nakapagtimpi po sa paninigarilyo? Yung sabi kahapon, masama pala ang sigarilyo, hindi na ako maninigarilyo. Sino po? Tatay, hindi na. Sino po? Nalaman natin na hindi pala maganda ang alcohol. Ang sabi mo sa isip mo, sa puso mo, hindi na ako iinom ng alak. Sino po sa inyo dyan? Ayun, si Tatay, Tatay Carlos. At si Tatay Wagner. Ah, very good. Amen. Sino na hindi magdodroga? Ay, si Tatay hindi na daw magdodroga, oh. Tatay Isabelo. Ay, very good. Nagtimpi na. Oh, pwedeng pigilan. Kung kayo po noon ay naninigarilyo, umiinom, nagdodroga, ngayon hindi na. Kasi new start na tayo. Bagong simula na. Sino po nakapagpigil? Hindi nakakain ng baboy. May nakapagpigil po? Ayun, si nanay. Hindi na kumain ng hipon. Alimango. Puset. Hindi na kumain ng gano'n. Ayan, si nanay. Nakapagpigil na tayo. Amen. Ngayon, air. Kamusta nilang hap niyo po kanina?
Mabango ba? Hindi. Kailangan po natin ng fresh air para maging healthy. Para luminis ang ating baga. Ayan, purong hangin. Paano magkakaroon ng purong hangin? Review lang po tayo. Dapat ang sasakyan hindi mausok. O pag mausok, huwag nyo namang amuyin. Nung bata ako, di ko alam kung bakit. Ang sarap amuyin ng usok ng jeep. Inaamoy ko talaga. Ayun, nagkahika ako. Mali pala. Tamang pagtapon ng basura. Tinapon na po ba natin sa tamang lalagyan? Yes, praise the Lord. Kasi kung hindi, babahain na naman tayo. Ha? Huwag natin sisihin ang presidente, ha? Mag-ingat po tayo, tapon sa tamang lalagyan. Pagkakaroon ng halaman at puno, try niyo po bang magtanim? Yes. Yan, very good. At naglinis po ba tayo ng paligid? Yes, para magkaroon ng pure air. At ngayon po ay rest. Sino po nakatulog kanina? Anong oras na po kayo nagising? Alas 5 ang aga. Alas 6. Ano po ah? Nagising? 7. Nagising. 8. Alas 4 na 9. 5. Eh, anong oras po kayo natulog? Kung 4 kayo nagising? 7:30 natulog na po kayo. Wala po kayo dito kagabi, right? Ang galing natulog! Parang nandito pa tayo. Tulog kayo, no? Hindi niyo ako pinakinggan kagabi, no? Naya. Oh. Mga 10. 10. Mga 9 or 10. Ayan. Kala ko hindi niyo ako pinakinggan, eh. Okay, ano po ang rest? Pahinga. Ayan. Sabi po sa Genesis 2, 1-3, natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya. Sa ikapitong araw, binasbasan niya ang ikapitong araw ay tinuring na di pangkaraniwang araw dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Naalala niyo po kagabi, ang pinag-aralan natin, alam po yung araw ng pahinga? Saturday, Sabbath. Mismo po ang Panginoon nagpahinga. Lalo na tayo. Di ba? Lalo na tayong tao. Dahil si Satan, walang tigil niyang bumulong sa atin. Bubulungan tayo ng kung ano-ano para masira yung katawan natin, magkasakit tayo. Ngayon, sisisihin natin ang Panginoon. Bakit ako may sakit, Lord? Bakit ako mamamatay, Lord? Sinisi mo yung Panginoon? Hindi ka kumain ng tama, hindi ka nag-exercise, hindi ka uminom ng tama, diba? Hindi ka nagpa-araw, hindi ka nagtimpe, hindi ka naglaghap ng fresh air, hindi ka natulog ng tama. Ngayon, pag may sakit ka, sisihin mo ang Panginoon? Mali. Okay? Now, sa Exodus 28-11, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin, subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos at ito ay araw ng pamamahinga. Alam niyo po ang Seventh-day Adventist, ang pahinga ng Seventh-day Adventist ay pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing araw ng Sabado. Hindi sinasabi po dito matulog ka lang buong araw. Okay? Hindi po ganon. Napakinggan nyo naman po si Pastor kagabi. Ya? Ang araw ng pamamahinga ng Sabat, buong araw natin sasambahin ang ating Panginoon. Okay? Sabi po ni Miss Ellen White, ang tamang oras ng pagtulog at pahinga at ang kasaganaan ng pisikal na ehersisyo ay mahalaga para sa malusog na katawan at malusog na isipan. Pansinin niyo po sa ospital. Paano gumagaling yung mga tao sa ospital? Hindi ba't marami silang tulog doon? Di ba po? Maraming tulog sa ospital, kaya sila gumagaling. Ibig sabihin, napaka-importante na may pahinga. Okay? May tulog. Ang pahinga ay nagpapabawas ng stress. Sino po ang stress ngayon? Yan, nanay, tulog na. Tulog na. Pag-stress, tulog na, pahinga na. Ayan, pampabawas ng stress. Ito ang practical na tips para sa pahinga
Una, schedule ng pagtulog. Anong oras po dapat matulog ang mga batang kagaya po nila? 7, 6, go 6, 8, 10. Ilang oras, anong oras po dapat matutulog ang nanay at tatay? Kayo po? 10. Kayo po tatay? 11. So, schedule nyo po yung pagtulog nyo, ha? Number 2, lumikha ng isang mapayapang kapaligiran. Madilim, tahimik, at komportable. Madilim po ba kapag kayo natutulog? Mas masarap ang tulog pag madilim? Hindi daw, sabi ng bata. Baka takot ka naman sa multo. Ayan tayo eh. Sabi ni Pastor, ang multo. Sino yung multo? Ang multo, gawayan ni Satan. Hindi yan yung mga mahal natin sa buhay na magpapakita. Hindi nanay ko namatay, lola ko namatay, nakita mo. Di totoo yun. Yung multo na yan, si Satan yan. Ang totoo, ang mahal natin sa buhay na pumana, tulog yun. Natutulog lang po sa libingan at pagdating ng Panginoon, gigisingin sila. Di ba? Kaya kayo matatakot sa multo kung talagang may Diyos kayo. O ikaw multo, alis dyan. Uwe! Ganon! Ganon yun. Okay, number 3. Magpahinga ng regular sa trabaho o pag-aaral. Yan, pahinga po. Pag mga bata, huwag masyadong mag-aral. Mga nanay, tatay, huwag masyadong magtrabaho. Trabaho ka ng trabaho. Nagkasakit ka. Ngayon, yung kinita mo, saan mo pupunta? Sa gamot, sa ospital. Wala din. Diba? Maglaan ng oras para sa mga espiritual na gawain tulad ng panalangin, pag-aaral ng Biblia at meditasyon. Kayo po ba ay nananalangin? Nag-aaral ng Biblia. Nagme-meditate. Wala akong narinig. Nasagot, ayun, si Princess. Kailangan po yan. Bakit? Dahil lang kahuli-hulihan sa New Start ay ano po kahuli-hulihan? Trust. Hindi pwedeng mawala ang trust. Kailangan may tiwala. Ano yan? Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng tunay na pahinga para sa ating mga kaluluwa. Pansinin niyo yung walang Diyos. Yung mga nadidepress. Kahit tulog lang yan buong maghapon or nandun lang yan sa kwarto, walang ginagawa, pagod yan. Yung mga depressed, bakit? Walang Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos. Kaya ngayon, ang iisipin, magpakamatay. Diba? Wala kang Diyos eh. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Yun pala, kung gusto mong maging healthy, gusto mong maayos ang buhay mo, kailangan may tiwala ka sa Panginoon. Kailangan may Diyos ka. Kung kayo po ay may mga kakilala, anak, mga magulang, tita, tito, mga kaibigan, na alam niyong depressed, yung hindi na alam yung gagawin sa buhay, alam niyo sikreto, pakilala niyo ang Diyos. Tayong tao, hindi natin siya kayang tulungan eh. Pero kaya siyang tulungan ng Diyos. Ngayon, ang gagawin natin bilang tao, pakilala natin ang Diyos sa Kanya, na meron palang pag-asa. So, anong gagawin natin? Paano natin papakilala ang Diyos? Kapag binuksan po natin yung Bible, nandun ang salita ng Diyos. Hindi sapat yung pray lang tayo ng pray, Lord. Tulungan niyo po ako, Lord. Lord, ang dami kong problema, Lord. Lord, parang di mo sinasagot. Paano ka sasagutin? Ang sagot nasa Bible kasi yun yung salita niya. Doon siya nagsasalita. Doon nakikipag-usap ang Diyos sa Biblia. Kaya kailangan basahin natin ang Bible. Ay po? Sabi po sa Matthew 11:28-29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Pansinin niyo po sa kulungan. Marami pong mamamatay tao, addict, ng rape. Paano sila nagbago? Nagbago sila kasi nakilala nila ang Diyos. Nagbago sila dahil binuksan nila ang
Bible, binasa nila ang salita ng Diyos. Kung meron tayong gustong baguhin na mga kamag-anak natin sa buhay, i-push natin ang Panginoon sa kanila. Ang pagpapahinga sa mga pangako ng Diyos ay tumutulong sa atin na harapin ang mga hamon sa buhay. Yan. So natapos na natin nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust in God. Ngayon, nasa atin na po. Hindi ko na kayo tatanungin bukas kasi wala na tayong bukas. Wala nang gabi, no? Bukas ng gabi. Hindi ko na kayo tatanungin kung kumain ba kayo ng 5 prutas, 5 gulay, kung nag-exercise ba kayo, uminom kayo ng tamang baso ng tubig, di ba? Kung nagpa-araw kayo, kung lumanghap ba kayo ng tamang hangin. Hindi ko na po kayo tatanungin. Pero sana huwag niyong kakalimutan na ang new start, yun ang tutulong sa atin para maging magaan yung buhay natin. Nawa, i-share din natin to sa iba. Kung mahal din po natin yung mga kamag-anak natin, bakit hindi natin i-share yung new start? Bakit hindi natin i-share yung mga napapakinggan natin na naririnig natin kay Pastor Yung? Kung kayo po ay na-bless, huwag niyong hayaan sa inyo lang yun. Huwag niyong hayaan na kayo lang ang pumunta sa langit. Okay lang ba yun? Kayo lang sa langit. Tapos mga anak ko yan, nasa impyerno kasama sa Satanasa. Uy, nanay ko, tatay ko, nasa impyerno. Asyan. Nasa langit ka. Nakita mo mga pag-asa na binahagi ni Pastor Yung at itong new start, hindi natin i-share sa iba. Anong puso meron tayo? Pero alam ko po, ang puso ng Tondo, sa kabila ng magulo, sa kabila ng maraming gera dito sa Tondo, meron pa rin mga pusong kagaya nyo na nagmamahal. Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you sa gabi-gabing pagdalo